Good morning everyone. Our motivational topic for today is about giving. So, lahat ng mga blessing na nakukuha natin ay isa lang yan sa paraan ng Diyos kung paano tayo magiging katiwala niya. Na kung tayo may blessings, kung magiging madamat ba tayo or magiging mahigpit tayo sa mga biyayang natatanggap natin. Kasi lahat naman tayo ay walang pag-aaral dito sa mundo. Kung ano man yung na-acquire natin na blessings na pupunta sa atin, wala tayong karapatan para i-hold yan para sa sarili natin. Kundi, ang gusto ng Panginoon, kapag tayo ay pinagpapala, magkaroon din tayo ng maging lahat ng dumadaan sa atin, bagay na nare-receive natin ay galing sa Panginoon. Palagi nating isipin na yan ay pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Lagi natin isipin na lahat ng yan ay kailangan maging good stewards tayo. Kailangan ma-manage natin ng tama kung ano yung dapat natin paggamitan sa mga blessings na nare-receive natin. So, isa yan sa purpose na yung blessings na nare-receive natin, kailangan i-share natin sa iba, lalo na yung mga nakangailangan. Na malaman natin na ang giving ay isa yan sa paraan na hinahayaan natin na mag-flow yung blessings na papunta sa iba para maibuhos na lahat ng blessings sa buhay natin, na huwag natin sarilihin ang biyaya ng Diyos, na kahit na ano pang pagpapala yung ma-receive natin, kailangan maging daluyan tayo ng pagpapala din ng iba. Hindi para ipagkatiwalaan din pa tayo ng Diyos sa mga bagay na mas pinaggagamitan natin is to share the others, na makapagbahagi tayo sa iba. Na kung gusto natin na pagpalain tayo ng Diyos, pilitin natin na every time we receive blessings, kailangang isipin natin na because of us or us, huwag natin isipin na dahil sa kakayanan natin ay kaya tayo nagkaroon ng mga blessings na nare-receive natin dahil sa ating mga kakayanan, dahil sa ating mga sakripisyo at sa pagiging masipag natin, kaya natin nakukuha yung mga blessings na yon. Isipin natin na pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mga blessings na yon dahil marunong tayong maging blessings din tayo sa iba. Yung nagiging blessings din tayo sa iba. So, kung kaya natin na makapag-share sa iba, yun yung laman ng puso mo sa pagtulong sa iba. Ibig sabihin, kung tayo man ay pagpapalain ng Panginoon, automatically kailangan gumagawa tayo ng mga bagay na makapag-share din tayo sa iba. Hindi natin sinasarili. Kasi na mapuputol yung blessing sa buhay sa atin kapag tayo maging madamot, na hindi tayo marunong na mag-give, or kung gusto mong magkaroon ng maraming blessings, bless others, share the others, na yung hindi lahat ng ginagawa natin ay pag pinapapala tayo ng Panginoon, mas hindi dapat tayo pa magdamot sa kung ano man na blessings na natatanggap natin. Huwag tayong maging madamot, kasi dapat na natin ma-realize, kasi wala tayong pag-aari dito sa mundo. Lahat ng bagay na meron tayo ay lahat yan galing sa Panginoon. Wala tayong karapatan na i-hold yan para sa sarili natin. Kundi, ang gusto ng Panginoon, kapag pinagpapala tayo, maging pagpapala din tayo sa iba. Lahat ng dumadaan na blessing sa atin at bagay na nire-receive natin ay mula sa Panginoon. Kaya pag lagi nating isipin na yan ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, at huwag tayong maging katiwala
hindi maging mabuting katiwala ng Diyos. Na kung ano yung dapat natin paggamitan ng mga blessings na na-receive natin, kailangan magkaroon ng purpose yun na yung blessings na meron tayo for us to share the others. Huwag tayong maging madamot sa kapwa, na maging lahat ng mga blessings na meron tayo, kailangan nating hayaan na mapunta sa iba para ibuhos lahat ng ang buhos ng biyaya sa atin ay tuloy-tuloy. Kaya huwag natin sarilinin yung blessings. Kasi dapat magiging daluyan lang tayo ng pagpapala. Huwag tayong maging madamot. Kaya i-practice natin sa buhay natin yung giving, yung pag-share ng mga bagay na mas gusto ng Diyos, na ang paggamitan natin is to share others. Makapagbahagi sa iba. So kung gusto natin na pagpalain tayo ng Diyos ng more blessings pa, pilitin natin na if we receive blessings, kailangan isipin natin na hindi lang para sa ating sarili lamang, kundi pinagkatiwala ng Diyos sa atin yon para gamitin natin sa pag-share sa iba, lalo na yung mga nangangailangan. At yung pagka nagbibigay ka, yun yung laman ng puso mo, yun yung kung tayo man ipagpapalain ng Panginoon, automatically na gumagawa tayo ng way para makapag-share sa iba. Hindi natin sinasarili. Na kasi kapag ka nagdadamot tayo or nagkakaroon tayo ng yung mga bagay na nare-receive natin, pinagdamot natin, kumbaga mapuputol doon yung biyaya ng Panginoon. Kasi nakikita ng Diyos kung ano yung mga ginagawa natin. Yung challenge sa atin, kaya tayo binibless para yung blessings na yun may purpose. Kung bakit nare-receive natin yung blessings na yun. Nagkakaroon tayo ng minsan kasi kaya tayo binibless, akala natin ay deserve natin. Binibless tayo, mag-test yun sa atin ng Diyos kung papaano tayo magiging pagpapala din sa iba, maging good stewards, na kung marunong ka pagkatiwalaan sa mga blessings na yan at marunong ka mag-share sa kapwa mo, yung biyaya overflow yan. Na once na marunong kang tumulong, once na meron kang puso na mapagbigay, ang Diyos nakikita yung mga ginagawa mo. Dahil hindi mo sinasarili yung blessings na nare-receive mo, ginagawa ka ng Diyos na daluyan ng kanyang ng pagpapala, lalo kang i-bless, lalong matutuwa ang Diyos na bigyan ka ng mga blessings na dahil alam niya karapat dapat ka, na ang mga blessings na yon, ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo dahil alam niya na ikaw ay generous din. Kung generous ka, mas generous ang Diyos sa atin. Kung lahat ng mga nare-receive mo, pinagpapasalamat mo, at alam mo na yung mga blessings na yon ay may purpose. Bakit mo nare-receive yon? Pinagkakatiwala ng Diyos sa iyo yon kasi alam niya marunong ka na mapagkakatiwalaan ka sa mga bagay na binibigay sa'yo. So, kailangan natin i-practice sa buhay natin na ang giving ay lagi natin isa puso.
share the blessings. Magkaroon tayo ng pusong mapagbigay para ang Diyos lalo tayong i-bless, lalo tayong pagkatiwalaan ng mas malaking bagay, ng mas malaking blessings pa na pwede niyang ibigay sa atin. Kasi kung sa maliit pa lang na nare-receive mo, yung meron kang pusong nagbibigay sa kapwa. So, yun yung advantage ng mga blessings na nare-receive mo. Binibigay yan kasi hindi lang dahil deserve mo, kundi pinagpapala ka ng Diyos dahil marunong ka ding mag-share sa binibigay niya. So, always practice giving.